Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ngayon ay tila ba parang isang panaginip lang ang lahat ng nangyayari. Na ngayon ako ay nasa loob ng isa sa pinakamalaking imperyo sa mundo ng mga tao. At ngayon ay kaharap ko ulit ang tanyag na Empress na tulad nyo, Empress Queen Zilong. Kaya wala pa ako sa aking sariling pag-iisip. Halika kayo, pumasok kayo, sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi. Huwag mo na isipin iyon. General Tob at General Very, magsipasok na kayo, sabi ni Queen Zilong. At si Queen Zilong ay tuluyan ng pumasok sa loob ng tahanan at ito ay umupo sa malambot na sofa. At sila General Tob at General Very ay pumasok na din sa tahanan na nilaan kay Boyet. At si Boyet ay nanatili nakatayo. At si Boyet ay nagsalita at sinabi, mga magigiting na general ng South Cloud, tuloy kayo. At si Boyet ay tumingin kay General Tob at sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ikaw si General Tob. Kinagagalak ko na makita ko ang isa pa sa magigiting na general ni Empress Queen Zilong. Si General Very ay nakita ko na kanina. At siya ang nagdala sa akin dito. Salamat talaga kay General Very sa pag-asikaso niya sa akin kanina, sabi ni Boyet. Nang marinig ito nila General Very at General Tob, ang dalawang general ay ngumiti lamang. At sila ay umupo na din sa malambot na sofa na mayroon ang tahanan na pinagkaloob nila kay Boyet. At si Boyet ay agad-agad din umupo sa malambot na sofa. At maya-maya ang mga kasambahay na inutosan ni Queen Zilong na magdala ng pagkain ay nakarating na din. Nakikita ng mga kasambahay ang mga kasundaluhan ay nasa labas ng isa sa mga tahanan. At tumungo roon ang mga kasambahay. At sa pagdating ng mga kasambahay sa tapat ng mga kasundaluhan, ang isang kasambahay ay nagtanong at sinabi, sa tahanan ba na ito namin ipapasok ang mga pagkain na aming daladala ngayon? Sila Empress Queen Zilong at ang iba ba ay nasa loob ng tahanan na iyan? Sabi ng isa sa mga kasambahay. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabantay, ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, tama ka, sa loob ng tahanan na ito nyo ipasok ang mga pagkain na iyan. Halika kayo, pagbubuksan ko kayo ng pinto, sabi ng isang kasundaluhan. Nang marinig ito ng mga kasambahay, ang isa sa mga kasambahay ay muling nagsalita at sinabi, salamat sa iyong kabutihan. At ang isa sa mga kasundaluhan ay naglakad at ang isa sa mga kasundaluhan ay kumatok sa pinto at sinabi, Empress Queen Zilong, General Tob, at General Very, nandito na ang mga kasambahay, dala-dala ang mga pagkain. At dahan-dahan binuksan ng isa sa mga kasundaluhan ang pinto. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, sige, papasukin mo na sila, sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan, ang isang sundalo ay tumingin sa mga kasambahay at sinabi, maaari na daw kayong pumasok, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ang mga kasambahay ay agad-agad na nagsipasok. Nang makapasok ang mga kasambahay, nakikita nila Boyet, General Tob, General Very at Queen Zilong ang mga ito. At ang isa sa mga kasambahay ay nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong, saan namin ilalapag ang mga pagkain na aming daladala? Sabi ng isa sa mga kasambahay. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay tumingin sa paligid at nakita niya ang medyo maliit na lamesa. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, sa lamesa na nasa kusina nyo ilagay ang mga dala nyo, sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng mga kasambahay,
Agad-agad sila tumugon at sinabi, "Masusunod Empress Queen Zilong." At ang lahat ng kasambahay ay mabilis na naglakad at nilagay agad ang mga pagkain na kanilang daladala sa maliit na lamesa. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Maaari na kayong umalis." At ang mga kasambahay ay agad na lumakad palabas. At si Boyet ay biglang tumayo at sinabi, "Salamat sa inyong lahat," sabi ni Boyet nang nakangiti. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay ngumiti at tuluyan ng lumabas ng tahanan ni Boyet. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Kumain na muna tayong lahat. Ako ay nakakaramdam na din ng gutom." At si Queen Zilong ay dahan-dahan tumayo. At tumungo kung nasaan ang lamesa. At agad-agad itong umupo. Sa pag-upo ni Queen Zilong, napatingin siya kila Boyet, General Tob, General Very. At si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi, "Halika na kayo, sumabay na kayo sa akin ngayon kumain." Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito nila Boyet, General Very, General Tob, sila ay dahan-dahan tumayo at naglakad patungo sa lamesa. At umupo na agad silang tatlo. At si Queen Zilong ay sumenyas sa tatlo na kumuha na ng mga nais kainin ng tatlo. At si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi, "Kumain na muna tayo, mamaya na tayo mag-umpisa para sa ating mga usapin. At alam ko Boyet na may mahalaga kang sasabihin sa akin, tulad ng inulat sa akin ni General Very kanina. Pero bago mo sabihin iyon, kumain ka na muna." At sila General Very at General Tob ay sobrang nahihiya sa mga oras na ito. Ang dalawa ay hindi kumikilos sa mga oras na ito. At si Queen Zilong ay napansin na hindi gumagalaw ang dalawa at kumain. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "General Very at General Tob, may problema ba? Bakit hindi kayo kumain dalawa?" Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito nila General Tob at General Very, si General Tob ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Empress Queen Zilong, hindi namin magagawa na kumain na kasama kayo. Bilang paggalang namin sa iyo bilang Empress namin. Ang mga tulad namin General ay hindi nararapat na makasabay ang aming Empress. Wala kami sa posisyon upang gawin iyon." Sabi ni General Tob. At si General Very ay nagsalita din at sinabi, "Tama si General Tob. Paumanhin Empress Queen Zilong, ngunit hindi namin magagawa na sumabay sa inyong kumain." Sabi ni General Very. Nang marinig ito ni Queen Zilong ito ay medyo napasimangot at sinabi, "Nauunawaan ko kayong dalawa. May batas nga tayo tungkol sa mga ganang usapin. Ngunit ako ang Empress na mismo ang nagsabi na sumabay kayo sa akin kumain. Kung ganun kayong dalawa na aking mga general ay aking pinahihintulutan na makasabay ako kumain sa oras na ito. Ayoko na ng madami pang sinasabi sa harapan ng hapagkainan. Habang kumakain, isang kabastusan ang pagsisalita habang nasa harapan ng hapagkainan at mga pagkain. Kaya sundin nyo na lang ang aking sinasabi. Kumain na kayo," sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito nila General Tob at General Very, sila ay napakamot ng ulo at wala nang nagawa kung hindi sundin si Queen Zilong. At si General Very ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, "Tama ba ang aking naririnig ngayon at si Empress Queen Zilong ba ang kasakasama namin ngayon?" Sobrang nakakapanibago ang kanyang kinikilos ngayon. Parang nagiba ang ihip ng hangin at ngayon si Empress Queen Zilong ay nasa mabuting pag-uugali ngayon. At ang Empress namin na ito ay sobrang masungit at walang pasensya. Ngunit bakit ngayon ay kakaiba siya? O baka maganda lang ang araw na ito para sa kanya? Nakakapanibago talaga, sabi ni General Very sa kanyang sarili. At ang dalawang general na sila General Very at General Tob ay main team na din na kumain. At ang apat ay tahimik na kumakain na sa oras na ito. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sila Dax, Chester, Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Sa pamumuno nila General Pat, General Brian at General Kai, ay naglalakad sa mga oras na ito. At sa paglalakad nila ng ilang mga oras sila ay nakarating na din sa kanilang imperyo. At nakikita ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nagbabantay sa labas ng gate ng imperyo. Ang mga figure nila Dax, Chester, Pinunong Benj at ng tatlo general at ng mga kasundaluhan. At ang isa ay sumigaw at sinabi, "Nakabalik na sila, nakabalik na sila Haring Benj." At ang trumpeta ay pinatunog ng isa sa mga kasundaluhan na nasa loob.
Ang tunog ng trumpeta ay sobrang lakas. Naririnig ito ng mga nilalang na nasa lahi ng barbarian. Ang mga mamamayan ay agad-agad na nagsilabasan sa kanilang mga tahanan. At ang mga ito ay labis na nag-aantay sa pagpasok sa gate nila Pinunong Benj, Chester, Dax, General Brian, General Pat, General Kai at ang mga kasundaluhan na kasakasama na tumungo sa imperyo ng lahing elf. At ang mga mamamayan ng lahing barbarian ay nagbubulungan at sinabi. Mukhang nagtagumpay sila Haring Benj na matalo ang lahi ng mga elf na gumawa ng mga kalapastanganan na gawain sa ating lugar. Mukhang ang lahi ng mga elf ay nagwakas na. Sabi ng mga mamamayan sa bawat isa na sobrang saya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!